Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayon sa Filipino 3, Quarter 4, Week 3, Day 4 ay tungkol sa salitang ugat at pagbuo ng talata. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Narito ang mga pamantayan sa ating aralin ngayon. Pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto, mga layunin, panimulang gawain. Masayang araw mga bata, masaya ako at muli na naman tayong nagkita. Para sa ating balik-aral, isulat ang S kung ang may salungguhit ay sanhi at B naman kung ito ay bunga. Number 1. Malakas ang kalabog ng pagbagsak ni Jokjok dahil tumalon siya mula sa mataas na bato. Ang may salungguhit, malakas ang kalabog ng pagbagsak ni Jokjok. Ito ba ay sanhi o bunga? Kung ang sagot mo ay letter B, bunga, tumpak. Number 2. Naglunsad ng paglilinis ang mga palaka kaya naging malinis muli ang kanilang sapa. Ang may salungguhit, naglunsad ng paglilinis ang mga palaka. Ito ba ay sanhi o bunga? Kung ang sagot mo ay letter S, sanhi, magaling. Number 3. Nagbara ang mga kanal dahil sa mga itinapong plastik ng mga tao. Ito ba ay sanhi o bunga? Kung ang sagot mo ay letter B, bunga, mahusay. Number 4. Mabilis na nakapagtago si Jokjok sa lawin. Hindi siya nahuli nito. Ito ba ay sanhi o bunga? Kung ang sagot mo ay letter S, sanhi, mahusay. Salitang ugat. Narito ang listahan ng ilan sa mga salita mula sa kwento at sabihin at tukuyin ang mga salitang ugat nito. Basahin muna natin ang mga salita. Natisod, lumutang, matalino, matapang, mautak. Ulitin muli natin. Natisod, lumutang, matalino, matapang, mautak. Para sa sagot, salita mula sa kwento, natisod, ang salitang ugat ay tisod. Lumutang, lutang. Matalino, talino. Matapang, tapang. Mautak, utak. So, ang mga salitang ugat, tisod, lutang, talino, tapang, utak. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang salitang ugat at maikling talata. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Balikan ang talatang isinulat tungkol sa katangian ni Jokjok. Ang bawat bata ay ibabahagi sa kanyang katabi ang kanyang isinulat. Narito ang isang halimbawang isinulat natin. Ang katangian ni Jokjok na nais kong tularan ay ang pagiging matalino at maparaan. Sa halip na magreklamo sa mga nakitang basura, ginamit niya ang kanyang isip upang gawin itong kapaki-pakinabang na parachute. Nais ko ring tularan ang kanyang pagmamalasakit sa kalikasan dahil alam niya ang masamang epekto ng plastik sa ating mundo. Tulad niya, sisikapin kong maging malikhain at disiplinado sa pagtatapon ng basura upang makatulong sa ating kapaligiran. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Para sa ating independent reading, ang matalinong palaka
ang pagliligtas at ang bagong simula. Matapos makatakas sa lawin gamit ang kanyang asul na parachute, hindi tumigil si Jokjok sa pag-iisip. Napagtanto niya na kung ang isang plastik ay nakatulong sa kanya, baka ang ibang basura sa sapa ay maaari ring maging kapaki-pakinabang imbis na makasira. Nagpatawag ng pulong si Jokjok sa lahat ng mga hayop sa sapa. Mga kaibigan, wika niya, hindi sapat na umiwas tayo sa mga plastik. Kailangan nating kumilos para linisin ang ating tahanan. Dahil sa kanyang ipinamalas na katapangan, sumunod ang lahat. Ang mga matapang na alimasag ay ginamit ang kanilang mga sipit upang gupitin ang mga nakabuhol na lambat. Ang mga isda naman na mautak ay nagtulungan upang itulak ang mga boteng lumut. Habang naglilinis, may isang maliit na isda ang natisod sa isang lumang sako. Agad itong tinulungan ni Jokjok. Ginamit nila ang kanilang talino upang gawing malaking lalagyan ang sako para sa lahat ng maliliit na plastik na kanilang nakolekta. Sa huling bahagi ng kanilang pagtatrabaho, ang maruming sapa ay naging kristal muli ang linaw. Ang mga plastik na dati ay lason ngayon ay maayos nang nakasalansan sa pangpang, handa nang kunin ng mga tao para i-recycle. Napatunayan ni Jokjok na ang pagiging aktibong mamamayan ay nagsisimula sa paggawa ng tama para sa kapaligiran. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Hatiin ang klase sa maliit na pangkat. Atasan silang isadula ang ika-4 na bahagi ng kwento. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan. Para sa mga bata o mag-aaral, narito ang ilang nakakatawa at kakaibang idea na maaring gawin pa ni Jokjok. Maaari nila itong iguhit. Baliktad na pananamit. Isusuot ang sapatos sa kamay o ang sombrero sa paa. Pagkain ng invisible na pagkain. Gagamit ng kutsara at tinidor pero walang pagkain sa plato. Pakikipag-usap sa gamit, kakausapin ng isang silya o saging na parang telepono. Kulay pelanggi na buhok biglang magkakaroon ng makulay at nakatayong buhok. Paglalahat at paglalakad. Maging malikhain at maparaan upang maiwasan ang pagtatapon ng mga basura gaya ng plastik. Pagtataya ng natutuhan. Itanong sa klase kung ano ang gagawin nila sa plastic bag imbis na itapon ito. Ipahayag ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagsulat ng 3 hanggang 5 pangungusap upang makabuo ng isang talata. Kailangan tambalang pangungusap ang isa sa mga pangungusap na kanilang isusulat sa talata. Narito ang isang halimbawa. Ang aking plano sa plastic bag. Sa halip na itapon ang plastic bag, gagamitin ko ito bilang lalagyan ng aking mga lumang laruan. Maaari ko rin itong gawing paso para sa aking mga halaman o kaya naman ay itatabi ko ito upang gamitin muli sa susunod na pamimili. Sa ganitong paraan, mababawasan ang basura sa aming paligid. Ang pagiging maparaan sa basura ay malaking tulong upang mapanatiling malinis ang ating kalikasan. So, sa paggawa ng talata, kinakailangang nakapasok ang unahang salita sa pangungusap, nakasulat ng malaking titik ang unang salita, at magkaroon ng tamang margin sa bawat paligid ng sulat.
Mahusay mga bata, natapos ninyo ang ating aralin sa Pilipino. Paalam!